Minamahal kong Eric at then Mamay, buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang iyong asawa? Opo, Father. Opo, Father. I'm rare, like these diamonds that I wear. Gold lace, please you like no other. Heartbeat racing, I'ma put you through these paces. Be the best you ever tasted. Gonna stay on your mind, come back every time. I'ma keep it crazy. Baby, I'ma keep it crazy. Sabi nga nila, ang pag-aasawa daw ay isang bagay na kailangang pag-isipan ng paulit-ulit. Dahil sa pag-aasawa, maraming magbabago, maraming pagsubok ang kailangan mong labanan, kailangang ihanda ang sarili at higit na patibayin. Higit sa lahat, dapat buong puso mo natanggapin ang kahinaan ng kabiyak mo. Nagumpisa ang lahat ng ito sa simpleng hangarin na pinagtibay ng matinding panalangin. Ngayon, bagong yugto na ang haharapin at lahat ay kakayanin. Ang pag-ibig, when you say, I love you, you are saying, I trust in you. Una sa lahat, mayroong pagtitiwala. When you say to your loved one, I love you, mahal kita, kaluguranda ka, ang ibig sabihin, ibinibigay ko yung buong pagtitiwala ko sa iyo. Nagiging matapang kayo kasi you give your trust to one another. Hindi ka makakasigurado kung ano ang meron sa inyo bukas, pero isa lang ang nakakasigurado kayo na magtiwala sa iyong kapareha. At ang pagtitiwalang yon ay nagbubuhat sa pagtitiwala sa Diyos. You're my only one. You're my only one. You're my only one. Si Dem, nagkakilala kami through common friends. Then, ilang months nagka-chat, then we decide to meet. And first place na nag-meet kami is sa Quiapo Church. Yun yung napili namin because we center God in our relationship. Bali, through chat, nag-usap muna kami ilang months. Then, yun nga, nag-meet kami sa Quiapo. First meet namin sa Quiapo. Then, yun, may effort si Ellie. Kahit malayo siya, sa Taguig pa siya nag-work nun. And pinapuntahan niya ako sa Sampaloc. Ganun yung pagmamahal niya na nakikita ko sa kanya. You're my only one. You're my only one. You're my only one. Ang pagsasabuhay ng pagmamahal, when you say, I love you, you are saying, I can sacrifice for you. Ang pagmamahalan ay isang pagbibigayan. Hindi lang ito puro kabig. Hindi lang ito puro pagtanggap. Ito ay isang proseso ng pagbibigayan at paggaganap kung ano man ang kulang sa isa't isa. Do not be afraid to lose on something when you give it to someone you love. Kapag ikaw ay nagsakripisyo, kapag ikaw yung nagbigay para sa iyong minamahal, panigurado may mawawala at maaalis sa iyo. Pero huwag kang matakot dahil itong mawawala sa iyo ay yun namang pagganap
at pagkabuo ng iyong minamahal. When you say, I love you, I can sacrifice for you. Si Dem, bilang girlfriend, isa siyang siya yung palaging sumusuport sa akin sa lahat ng desisyon na ginagawa ko. Palagi siya nandyan para antabayan, gabayan ako sa mga ginagawa ko. Suportahan palagi. Yun yung always na para sa amin dalawa is important at palaging pinag-usapan namin. Mahal, finally, dito na tayo sa sitwasyon na pinaplano natin noon, na hindi ko inakalang mabilis siyang mangyari. Thank you sa pagmamahal mo, sa pag-aalaga, at handa na akong maging asawa mo. Mahal, ito na. Ito yung plan na bigay ni God sa atin. Ito yung gusto niya. Ito yung palagi nating sinasabi na puhon. Ito yung perfect time na binigay ni God para sa atin. Sa harapan ni God, papakita at ipaparamdam natin kung gaano natin kamahal ang isa't isa. When you say, I love you, ito rin ang pagsabi, ang pagkakabanal mo ang siyang aking maibibigay. Ang pagsasama ng mag-asawa ay isang pagpapala at biyaya ng Diyos. You make your relationship as sacred, as holy, dahil ang Diyos ang magpapalakas at magpapatibay sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ang pagsasama at pagmamahal ng mag-asawa ay pagtitiwala, pagbibigay, at pagkakabanal ng pagsasama bilang mag-asawa. Mahal, Eric, finally, nandito na tayo sa araw na pinagkaloob ng Diyos. Ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay natin, ang maging isang ganap na mag-asawa. Talagang the best ang plano ni Lord sa atin. Nagdasal, nagtiwala, at naniwala tayo sa Kanya, talaga kung para sa'yo, para sa'yo. Wala sa tagal o bilis basta ipinagkaloob ng Diyos, mapapasayo. I'm so proud of you, mahal. Di mo alam kung gaano mo ako pinahanga sa katibayan mo. Sa pagiging positive mong mag-isip sa buhay, sa pagiging kalmado kahit sobrang stress na, at proud ako sa'yo sa lahat ng na-achieve mo sa buhay. Thank you sa pagmamahal ng totoo, sa pagtanggap sa akin ng buo, sa pagpapasensya, sa pag-aalaga ng walang sawa, sa pakikinig at pag-intindi ng regrets at struggle ko sa buhay, sa pagbibigay ligaya. I'm so blessed dahil ikaw ang binigay ng Diyos sa akin. Ikaw ang bumuhay at nagbigay sigla sa panahong hindi ko na maramdaman kung ano ang tunay na saya. Ang swerte ko dahil napakabuti ng puso mo at hangarin mo. Ikaw na handang gawin ang lahat, mapasaya lang ang minamahal mo sa buhay. Mapagmahal sa pamilya, sa kaibigan, kapwa, at higit sa lahat, mapagmahal sa Diyos. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng isang taong sasamahan akong harapin ang anumang pagsubok ang dumating sa buhay. Ngayon, nandito tayo sa harap ng altar, sa presensya ng Diyos, ng pamilya, kaibigan at ibang andito. Pangako ko sa iyo, sa pagtanda natin, aalagaan kita, mamahalin kita, at bubuhatin kita kapag di mo na kaya, kahit gaano ka pa kabigat. Lahat kakayanin basta't magkasama. Pangako ko magiging mabuti akong ina sa magiging anak natin at mabuting asawa sa'yo. Pangako na ikaw lang ang mamahalin hanggang sa huling paghinga ko. Mahal kita.
Puhon, in God's perfect time. Kadikit na ng pagsasama natin itong word na ito. Madalas, kapag naka-serious mode tayo, kapag naka-serious mode tayo mag-usap ng mga bagay-bagay, lalo na sa mga plans natin, automatic na ito sasabihin natin sa isa't isa. Puhon. I think ito na mahal. Isa sa mga highest puhon natin. Isipin mo yon, plan lang natin isang simpleng civil wedding. But out of nowhere, bigla na lang tayo sasabihan ni na mama na church wedding na lang. At sa isang iglap, heto na tayo. Sa moment na ito, mahal, now, at this point, in front of you, our family and friends, and most of all, in front of God. Simple lang, pero ito ang alam kong may papangako sa iyo, mahal. I may not be the perfect person, but I will make sure that I will be the best person and the best version of myself for you. As a best husband, I can be a best father to the future many versions of us, a best partner in everything that you want to do. Stays as your best friend, kachikahan, kamarites, kasabayan sa kalokohan, kasangga at taga-suporta sa lahat ng bagay. The best and strong foundation for our family. Yung best design na kaya ko para maging sobrang tatag ng ating pamilya. I promise to do all I can to provide all the needs of our family, especially to our future little ones. I may not be perfect, mahal, but I can give all my best for you. Truly, it's the word mahal. We have our plans na we think yun na ang the best na kaya nating ipag-pray kay God. But God has the greatest plan for us at binibigay niya yun sa mismong perfect time para sa atin. Like this day, it's June 1. On this day, by the blessings of God, He made the two of us become one. We ask Him for the best possible thing that we know, but God's plan give us the greatest. Iba talaga kapag sa Kanya tayo nakasandal palagi at Siya ang center ng relationship natin. I promise na ganun din ang ipaparamdam natin at ituturo sa ating mga future youth. Habang buhay, mahal. Habang buhay, tayong mabubuhay bilang isa. Magkasama nating haharapin ang bawat bukas. Puhon, in God's perfect time. Thank you, God, for giving me this lady in front of me na bumuo sa akin in your perfect time that you want us to be. I love you, mahal. Always, for lifetime and forever. Ako na lang dili pa panahon, magulat ko sa buwan, kung kanos pwede natang duhan. Sa tablin magpahiyon, kung sabay imong gahon, kasama na nila naman ang na. Kasama ko inay, kanay tinag-anay. Pas
Honeymoon!